Attorney Francis, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Ay, nawawala Malu. Attorney, good morning. Hello, can you hear me? Yan, oo. Good morning. Magandang umaga po kung Angel, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig. Oo, disturbohin muna namin yung inyong panunood ng FIFA Cup, ha? Okay, isa kayo sa pinaka-excited dito sa gagawing impeachment and what do you expect today? Mamaya po more on procedure pa lang naman. Sinabi na po ni Senate Secretary Bantug na mukhang wala pang witness na maririnig mamaya na ma-examine tsaka mako-cross-examine ng defense dahil lahat po ng mga kailangan gawin muna para sa paglilinis or housekeeping nung impeachment court, gagawin po nila yan. Tulad po ng makikita natin sino ang Senate presiding officer ng impeachment court. Kung meron po ba silang inonominate na iba or by default, it would be the Senate President Win Gatchalian. Pangalawa po, meron po yung mga ibang motiones or yung mga katanungan na kailangang i-decide ng impeachment court tulad nung sa BIR box tsaka yung mga marking of evidence. So yan pong mga ganyan, yun po yung makikita nating debate if ever later, hindi po tungkol muna sa witnesses, hindi po muna tungkol dun sa mga artikulo mismo, pero sa mga procedure na makakaapekto sa substansya ng impeachment trial. Nagbigay na rin ng timeline kasi ang Senado doon sa gagawing pagdinig, Attorney Francis. And palagay nyo ba yung 4 na articles of impeachment makukumpleto that period na binabanggit? Nasa strategy po yan ng mga prosecutors. Ang sabi po ng ating mga congressmen at nung team of prosecutors, they can decide na wag nang i-present yung ibang articles kung pagkatapos ng isa o dalawang articles sa tingin nila, supisyente na yun o sapat na yun para makakuha ng conviction sa tingin nila, na-convince na nila ang senator judges, they can forgo or withdraw yung other articles. But pag ginawa po ng prosecution yon, meron pa namang time yung defense muna. So, pagkatapos ng prosecution magpahinga or mag-rest ng kanyang kaso, defense side naman ang magpe-present ng evidence and then saka pa po ang decision or judgment ng ating mga senator judges. Pero unahin daw nila yung Article 4 yung may kinalaman doon sa pagbabanta. Yes, uunahin po yung Article 4 kahit yun yung pang-4, hindi yung una yung uunahin nila dahil ano lang naman yan yung Article 1, 2, 3, 4, ano lang naman yan, chronological number lang yan. Hindi yan yung sa strategy nila in terms of ano yung madaling patunayan. So inuna nila yung pang-4 na article, it just so happened na yun yung pang-4 na article, yun yung nalagay na number 4, pero yung sa issue ng grave threats tsaka assassination, yun daw po yung pinakamadaling patunayan based on law and based on facts. So yun po yung uunahin nila. Pero hindi yun yung nakaka-excite sa iyo Di ba? Hindi, ma-excite din po tayo dyan sa grave threats kasi syempre dyan po lalabas yung mga issue o debate tungkol sa whether or not yung conditional threat ay talaga bang threat, kung meron ba talaga pong assassin. Kasi tandaan po natin sa lower house, medyo nagpipigil ang ating House of Representatives sa pagsisiyasat ng ebidensya. Yung mga probing questions po, di ba, pinagbabawal po ni Congresswoman Jervy Luistro. Ang alam ko po, sa aking nababasa at saka narinig, nasabi na to ni Congresswoman Bel Zamora sa isang hearing, meron na daw napakitang ebidensya sa kanila kung sino yung assassin. Like mga text messages or what from the NBI. So, hindi po yan parang hindi exciting. Baka akala natin, alam na natin lahat tungkol sa grave threats kasi napanood na natin mismo yung mga video or salita ng ating pangalawang Pangulo. Pero yung ebidensya kung bakit tapos na yung krimen, meaning consummated na yung pag-hire ng assassin, consummated na yung threat, ay may ebidensya pang pwedeng ilabas. Pero ang sinasabi nga, conditional kasi yung threat Gagawin ko to pagka ginawa ito. So, yun yung argumento nila, attorney. Opo. By the way, itong mga sinasabi ko po, more or less, hindi po itong mga legal opinions per se, political opinions din to kasi anybody can read the law naman. So, tungkol po dyan sa conditional threat, nagbigay na po ng mga desisyon ang Korte Suprema, sinabi nila, a conditional threat is still a threat when it comes to the crime of grave threats. So, meron na pong mga na-convict
na mga akusado, ang depensa ng akusado, conditional lang yan. Hindi yan totoo, hindi ko yan tototohanin unless mangyari yung kondisyones. Sabi ng Supreme Court, hindi. Grave threats pa din yan. A conditional threat is still a threat. Pero hahantong din tayo na umaasa ka rin na hahantong ang pagdinig sa issue ng graft and corruption. Ay, hindi naman po talaga, hindi po yan bibitawan ng ng House. I think if ever po no ang aking prediction, kung meron man silang idadrop na article no, pero duda ako diyan. Pero kung meron man silang idadrop, baka ang idadrop po nila ay yung sa issue ng bribery. Kasi pag na-slam dunk na po nila yung confidential funds, yung misuse ng confidential funds saka yung grave threats, pwede na po nilang hindi tingnan yung ibang articles eh. Okay. Kasi baka mamaya maging dinidelay-delay lang pala dahil marami din palang mga sasabit doon sa 'di ba? Sabi nga nila parang natahimik na yung issue ng ng flood control eh. 'Di ba? Yun ang mas inaabangan ng taong bayan na attorney. Opo, pero pwede naman pagsabayin yan. Nakikita naman po natin pinagsasabay kahit nung nag-i-impeach ang lower house sa ating pangalawang pangulo. May mga kasong nafa-file against Senator Bong Revilla, against Senator Jingo Estrada. Mabagal lang, syempre kasi nga may proseso talaga, due process po yan. Tsaka yung ombudsman po natin, iba po yung philosophy niya. Ang philosophy niya, reasonable certainty of conviction. So kung magsasampa daw siya ng kaso, kailangan talagang mako-convict. So doon po sila nag-iingat at nagsisigurado bago sila mag-file. Kaya po siguro sila natatagalan, pero hindi ibig sabihin na wala po yung issue ng flood control. Nasabi na po yan ni Ombudsman sa kanyang sariling radio show. Meron po siyang mga sasampahan pa ng mga 8 na contractors maliban sa mga senador kasi nakalimutan daw yung mga congressman, senador lang daw tinitingnan, nakalimutan yung flood control, pero yung mga contractors po, mga congressman na may mga construction companies at contractors, pupuntahan din po yan ng ombudsman. Reasonable certainty of conviction. Tapos ginawang state witness si Secretary Bunuan. Ano ba yun? Ayun nga, medyo komplikado yung issue na yan, pero simplihan natin, no? Para maging patas tayo sa ombudsman, hindi pa naman nila pinal na decision yon, no? Kino-consider lang daw po nila na pwedeng bigyan ng state witness status si Manny Bonoan para daw makahuli pa ng mga mas malalaking isda. Kaso, with all due respect to the ombudsman, parang wala nang lalaki pa kay Manny Bonoan. Isa po siya sa mga pinakamalaki. So, ano yan madaming malalaking isda, kasing taba ni Manny Bonoan, yung ibang mga malalaking isda, mga masterminds. Sa karaniwang tao po, ang mastermind, isa lang. Pero pwede po yan sa batas, sa criminal law, na magkaroon po ng masterminds. Kasi mayroon pong konsepto ng conspiracy The act of one is the act of all. So, lahat po sila ng nasa taas ay masterminds. Si Yusek Bernardo na pinapaniwalaan ng ombudsman. Bakit po natin nasasabing pinapaniwalaan? Kasi yung affidavit ni Yusek Bernardo, ginamit po against Jinggoy, ginamit po against Bong Revilla. So, kung pinapaniwalaan nila si Yusek Bernardo na mismo ang nagsabi na sa kanyang tansya, mayroong 4 na mastermind. Si Cabral, si Secretary Manny Bonoan, may isa akong nakakalimutan, tsaka kasama din si Yusek Bernardo. Sila daw po yung gumawa ng sistema nung flood control, ghost projects, or allocables. Sa akin pong sariling impormasyon, no, dadagdagan ko yun, kasi yun lang siguro yung alam ni Yusek Bernardo sa DPWH, pero syempre may mga mastermind din po na kasabwat mula sa DBM, mga iilang opisyalis, and syempre mga iilang pinakamataas na legislators. Pwede po yun. Pero sa ebidensya, kulang pa po sa ngayon. Pero babalik tayo kay Manny Bonoan. No? Si Yusek Bernardo na mismo nagsabi na mastermind si Manny Bonoan. And may I remind you, sir, at saka sa lahat ng mga nakikinig, no? Baka ikaw, sir, I'm sure alam mo to naalala mo to. Si Senator Ping Lacson, may privilege speech yan noon. Correct. Naalala mo noon yung MBB. Ang MBB, sir, ay yun yung pangalawang privilege speech niya after the BGC boys. Sina Alcantara, sina Bryce Hernandez. After that, siniwalat niya na magkakonsyaba to si Yusek Bernardo, who is the richest undersecretary, who is one of the most corrupt undersecretary. Kaya nga siya nakonsensya, nagbagong
nag-isip at ayun na, naging state witness, sinisiwalat na niya lahat, nagsosorry siya ng pera. Sabi ni Senator Ping Lacson sa kanyang research, Manny Bonoan, Yusek Bernardo, and a certain mayor from Bulacan, if I am not mistaken, Mayor Maglanque, ay merong MBB na parang korporasyon o setup na madaming proyekto na award. And ito pa, ito yung nakakagimbal dyan kong Angel. Si Fatima Bonoan, isa sa mga incorporators nung isang construction company, anak siya, daughter ni Manny Bonoan. At na-award yung construction company ni Fatima Bonoan worth 2.5 billion pesos in just 2 to 3 years nung DPWH Secretary si Manny Bonoan. So, clear case of conflict of interest, pero doon mo din makikita kung gaano kalakas si Manny Bonoan magmando o gumawa ng sistema ng flood control projects or corruption sa DPWH. So, parang hindi siya pwede maging state witness. Kasi kailangan po, para maging state witness, you are not the most guilty. Least guilty ka dapat. Paano magiging least guilty yun? Medyo baliktarin natin kung Angel, no? So, karaniwan ang alam ng tao, ang state witness, dapat least guilty. Actually, ang sinasabi ng batas, the state witness is not the most guilty. Kaso, ang baka hindi din na lalaman ng mga kababayan natin dyan, akala nila isa lang yon, not the most guilty. Sabi ko nga kanina, there can be more than one mastermind kasi conspiracy. So, if you are the most guilty, along with the other big fish or with the other mastermind ng inyong conspiracy to steal from the government or to do it through flood control ghost projects, hindi ka po dapat maging state witness. Correct. Oo. Anyway, sige, tintayin natin ano pang mga mangyayari at for sure, pagkatapos ng PIPA Cup, may mga available time ka uli para mag-share ng mga wisdom mo, Attorney Palsis. In the meantime, thank you. Natin ngayong araw, maliban sa impeachment, ay ang warrant of arrest ni Senator Marcoleta. Inaasahan ba ngayon yon? Pwede po siyang lumabas ngayon kasi si Senator Jinggoy, kinasuhan ng Ombudsman Thursday. Lumabas ang warrant Monday. So, pwede pong lumabas ang warrant ng Monday kasi nabasa na po ng mga justices yung kaso over the weekend. Abangan natin. Attorney Jesus Palsis, maraming salamat for joining us. Magandang umaga po.